in my personal belief, that should be excluded from the charges, from the ground, or from the impeachment charges. Nagpahayag ng kanyang legal na opinyon ang law professor at kilalang prosecutor na si Fred Nuhara tungkol sa nagpapatuloy na usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Nuhara, mahalagang limitahan ang mga testigo o reklamo sa mga aksyong ginawa ni Duterte habang siya ay nanunungkulan bilang Vice Presidente. Binigyang diin nito na ang mga nakaraang insidente gaya ng panununtok sa isang sheriff na nangyari noong si VP Sara ay mayor pa lamang ng Davao City ay hindi dapat isama sa mga basihan ng impeachment. Hindi ko alam bakit nag-crop up siya ngayon at siguro gusto nilang palakasin ang kanilang ang kaso. So ang impeachment kasi it is sabi ko nga is sui generis. So depende yan sa parties kung nagkakasundo sila. Of course, the defense will object to that. Kasi ipinaliwanag niya na ang posisyon ng isang mayor ay hindi isang impeachable officer at ang impeachment ay dapat lamang tumukoy sa kanyang kapasidad bilang Vice President. Ang impeachment charges na dapat na in support of that, dapat nakalimit lang when to those acts committed when she was already the Vice President of the Republic. So I believe hindi tama yon. Okay? So dapat nakalimit lang tayo doon sa mga acts na commit niya as a Vice President. Bukod sa mga basihan ng reklamo, tinalakay din ni Nuhara ang masalimuot na usapin sa bilang ng botong kailangan sa Senado. May debate kung ang 2/3 vote ay dapat ibatay sa kabuuang bilang ng mga miyembro ng Senado o sa mga senador lamang na aktual na makakalahok sa paglilitis. Sumasang-ayon si Nuhara sa pananaw ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na ang 2/3 na boto ay dapat ibatay sa mga senador na actually participating sa deliberasyon. Ipinunto niya na kung ibabatay ang boto sa lahat ng 24 na senador, magiging mahirap itong maabot lalo na't may mga senador na hindi makakadalo o makakalahok tulad ni na Senador Jinggoy Estrada at Ronald Bato de la Rosa. Kasi may mga senators na hindi ma-attend, just like Jinggoy Estrada and Bato de la Rosa. So, they are senators but they cannot attend hearings. So, ang opinion ko, this is just an opinion, the 2/3 vote should be based on the senators, number of senators who can actually participate in the deliberation. Sa huli, naniniwala siya na mahalaga ang pamamagitan ng Korte Suprema upang maglabas ng pinal na interpretasyon sa mga panuntunan ng pagboto bago pa man magsimula ang mismong botohan sa Senado. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.